serious. You're gambling with the lives in of war. millions of people. You're What gambling with World War III. You're gambling with World War III. US, tinawag na walang utang na loob ang Ukraine. Hindi man lang daw ito nagpasalamat sa lahat ng tulong ng US para sa Ukraine-Russia war. Isang mainit na sagutan ang naganap sa White House sa pagitan nina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hindi pumayag si Zelensky sa kagustuhan ni Trump kapalit ang proteksyon laban sa Russia na naging dahilan ng tensyon. Sa mga insider, si Trump ay naiinis dahil sa tingin niya hindi nagpapakita ng sapat na pasasalamat si Zelensky sa lahat ng tulong ng Amerika sa gera nito laban sa Russia. But you're either going to make a deal or we're out. Sigaw umano ni Trump na tila ultimatum kay Zelensky na makipagkasundo sa Amerika o tuluyan silang iiwanan ng US. Nakisali rin si US Vice President J.D. Vance sa banat at diretsahang tinanong si Zelensky kung nagpasalamat na ba ito sa Amerika. Ngunit sa halip na lumambot, mas lalong uminit ang sagutan. Dahil dito, nagdesisyon si Trump na tapusin ang usapan at inutusan si Secretary of State Marco Rubio na paalisin si Zelensky at ang delegasyon nito sa White House. At hindi lang yon, ayon sa ulat ng India Today, matapos ang mainit na pagtatalo sa Oval Office, sinabi ni Pangulong Trump na hindi na maaaring bumalik si Pangulong Zelensky sa Estados Unidos hanggat hindi siya handang makipagkasundo para sa kapayapaan. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Trump, he can come back when he is ready for peace. Dahil sa matinding sagutan, tuluyang kinansela ang isang mahalagang kasunduan, ang mineral deal, na sana'y magbibigay ng access sa Amerika sa yaman ng Ukraine. Pero ano nga ba ang deal na ito? At bakit ito napaka-importante? Ano ang mineral deal? Ang dahilan ng gulong ito ay ang tinatawag na rare earth minerals, mga mahahalagang elemento na ginagamit sa paggawa ng teknolohiyang pangmilitar at elektronikong kagamitan tulad ng missiles, radar systems at kahit smartphones. Ang Ukraine ay may isa sa pinakamalalaking reserba ng rare earth minerals sa buong mundo. Ang deal na ito ay unang isinulong ng administrasyon ni Joe Biden noong kasagsagan ng giyera, ngunit lalo itong naging agresibo sa ilalim ng bagong pamumuno ni Trump. Layunin ng US na magkaroon ng access sa mineral supply ng Ukraine upang hindi sila umasa sa China na siyang may hawak ng halos 70% ng global supply ng rare earth minerals. Ngunit dito nagkaroon ng gusot. Hindi pumayag si Zelensky sa deal na ito dahil sa dalawang dahilan. Una, nais niyang gamitin ang minerals para sa sariling industriyang pangdepensa ng Ukraine. Pangalawa, may hinala siyang ginagamit lang ito ng US bilang kapalit ng patuloy na suporta sa giyera, isang bagay na hindi niya gustong ikompromiso. Dahil sa hindi pagkakasundo, pumutok ang tensyon sa White House at nauwi sa pag-aaway sa pagitan nina Trump at Zelensky. Ano nga ba ang tunay na kasunduan? Ang napag-usapan daw ayon sa US ay isang investment fund kung saan ilalaan ng Ukraine ang kita mula sa natural resources. Sa kabilang banda, ang gusto ni Zelensky ay kapalit ng security guarantees mula sa US pagkatapos ng digmaan. Pero si Trump, iba ang plano. Sa isang panayam sa Oval Office, bigla niyang binigyang diin na wala siyang ipapangakong security guarantee at mas nakafocus ito sa kagustuhan niya sa mineral reserves ng Ukraine. We've been able to make a deal where we're going to get our money back. Ani Trump, na tumutukoy sa mahigit $120 bilyong na tulong ng Amerika sa Ukraine mula nang sumiklab ang full-scale invasion ng Russia noong 2022. Pero teka, hindi ba't hindi naman utang ang ibinigay ng US, kundi tulong? Bakit parang gusto itong singilin ni Trump? Strategic partnership or US exploitation? Para kay Andriy Lokhtyev, isang Ukrainian geologist, malaki ang magiging epekto ng pakikipagsosyo sa US sa industriya ng mineral ng Ukraine. Kailangan natin ng teknolohiya para ma-develop ang mga mina natin, aniya. May tinatayang 5% ng critical minerals sa buong mundo ang nasa Ukraine, kabilang na ang titanium, graphite, lithium at beryllium. Pero ito ang masaklap, hindi mabilis ang kita rito. Ayon kay Lokhtyev, aabuti ng 3 hanggang 5 taon bago tuluyang makinabang ang Ukraine sa deal na ito. At nakakasagabal pa dito ang walang katapusang giyera sa bansa. Bukod sa titanium, isa pang mineral ang gustong ipagpalit sana ng Ukraine para sa mas maraming ayuda,
ang graphite. Sa isang operasyon malapit sa Kyiv, matatagpuan ang isang quarry ng graphite sa Kirovohrad Oblast. Pero may malaking problema, walang sapat na puhunan. Ang lumang pasilidad na may mga makina mula pa noong 1960 ay dating may libo-libong empleyado. Ngayon halos wala ng bagong manggagawa at hindi kayang patakbuhin ang planta sa buong kapasidad nito. Ngayon, ang hindi pagpayag ni Zelensky sa mineral deal ay dahil na rin sa mga dati ng matitinding pagdududa. Ayon kay Bogdan Kovbasyuk, isang 27 taong gulang na sundalo, hindi siya naniniwala na dapat ibigay ng Ukraine ang natural resources nito sa US. Ganito rin ang sentimiento ni David Jung na nawalan ng binte matapos tamaan ng Russian missile ang kanyang sasakyan. Ayon sa kanya, kailangan ng tamang balanse. Hindi pwedeng armas lang ang ibibigay ng US, tapos kukunin nila lahat ng natural resources ng Ukraine. At higit sa lahat, hindi sila kumbinsido sa sinasabi ni Trump na gusto raw ni Putin ng kapayapaan. Para sa ilan, ang kasunduan sa minerals ay maaaring maging isang game changer para sa ekonomiya ng Ukraine. Pero para sa iba, isa lang itong bagong paraan ng US para pagkakitaan ang digmaan. Hawak ng Ukraine ang isa sa pinakamayamang deposito ng titanium at graphite sa mundo. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang dapat manginabang nito? Sina Trump, Zelensky at Putin, lahat may kanya-kanyang interes. Pero sa huli, ang tunay na nagbabayad ng presyo ng kasunduang ito ay ang mga sundalong duguan sa larangan ng labanan. Bagamat marami ang natuwa sa pagkansela ng deal ng Ukraine sa US, may mabigat na epekto pa rin ito para sa bansa. Una, nawalan ito ng potensyal na kita mula sa US na maaaring gamitin para sa pagpapalakas ng ekonomiya at depensa laban sa Russia. Pangalawa, malalagay ito sa mas mahirap na posisyon dahil kung titigil ang suporta ng Amerika, posibleng mabawasan ang military aid at supply ng armas. Pangatlo, mas lalong lalakas ang posisyon ng China pagdating sa rare earth minerals dahil wala ng alternatibong supplier ang Amerika. Samantala, maaaring gamitin ito ng Russia upang itulak ang Ukraine sa negosasyon. Kung mawawala ng sapat na suporta mula sa kanluran, maaaring mapilitang isuko ni Zelensky ang ilang teritoryo o makipagkasundo sa mga kondisyon na pabor sa Russia. Ang engkwentro sa White House ay hindi lang isang simpleng away kundi isang malaking senyales ng pagbabago sa relasyon ng US at Ukraine. Kung ang suporta ng Amerika ay tuluyang maglaho, paano na ang laban ng Ukraine laban sa Russia? Isa lang ang tiyak, mas lumalaki ang pressure kay Zelensky na maghanap ng bagong kakampi bago mahuli ang lahat.